Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Maliwanag sa talata ng banal na kasulatan kung sino ang tunay na Antikristo o ang mga taong kalaban ng Diyos at ni Kristo. Hindi ba ito ang mga taong pumatay kay Kristo at nagpako sa Kanya sa krus? Mga taong ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay tao at nagpapakunwari pa raw na Diyos. Ito kaya ang dahilan kung bakit walang tigil na nakararanas ng ganito ring senaryo ang panig ni Brother Eli Soriano na sumasampalataya lamang sa turo ng banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos nga na nagkatawang tao at hindi taong tao. Panoorin. Tao po pagkakilala ng Iglesia ni Kristo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat gayon ang pagpapakilala ni Kristo mismo sa kanyang sarili. Kulong! Ang Iglesia ni Kristo, kulong ba? Very good. Nagkakaroon ng Soriano, bayog na Diyos, malakpakan nato. Si Soriano, taong yawan-awan, malakpakan nato. Si Soriano, Antikristo, malakpakan nato. Si Soriano, Antikristo, malakpakan nato. Usa, Ay, wag na. Bayog yan. Wag na po. Wag na po. Bayog, Eli Soriano. Kailangan bang ang usapin at pagkakakontra ng paniniwala ay humantong sa ganito? Bakit kung aral ng Diyos ang itinataguyod ng isang sekta o grupo, ay kailangang umarte ng ganito ang mga ministro? Saang talata mababasa sa Biblia ng mga lingkod ni Kristo sa makatwid bagay, ang mga Kristiyano ay nangharas ng kapwa-tao? Anong batayan sa Biblia na ang isang ministrong kagaya ni Ocampo ay dapat paniwalaang alagad ni Kristo? Bayog yan! Huwag na po! Huwag na po! Bayog, Eli Soriano! Mga kababayan, inyo bang naguguni-guni kung anong klaseng pang-aapi ang ating mararanasan sakaling mga taong ganito ang maghahari sa ating bayan? Papayag ba tayo na ang sagradong bagay at buhay na bigay ng Diyos at karapatan ay tatapak-tapakan ng kahit sino lamang, lalo na kung nagpapakilala pa namang mga ngaral? Yung ibang mga kalihim sa probinsya talagang wala, hindi abot ng kanilang kapasidad. Lalo na sa mga liblib na lugar. Paano makagagawa ng form yun? Eh yung manggagawa ngayon, inaasahan ko na kapatid, eto, mali ito. Ba't ka mag-uulat ng hindi totoo? Tama yan. Eh hindi, yung kapatid mag-uulat ng totoo. Baguhin mo yan. Eh ito ang nasa tuntunin. Nasa tuntunin. Akin na yan. Pag hindi, susuntokin kita. Yan ang manggagawa natin yan. Manlulupin! Maninikil ng kapatid. Kaya ang iglesia naghihimaksik laban sa manggagawa. Sa nakikita nilang katiwalian at katampalasanan na hindi nila inaasahang mangyari. Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagaluban ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, pati ng iyong sugo sa uling araw, eh dito ba lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Kaya nagkaroon tuloy ng paniniwala, ang pinakamasamang tao ang magulat. Yung pinakamasamang tao ang magulat. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang konsentidor, ang mabuti ang tiwali.
Kaya hindi ako nagtataka mga kapatid kung bakit ang Diyos, pagod ng katatatag, talikod naman ang talikod ng tao. Ang tuntunin niya, ang tinatalikod. Ngayon, nagsasalin na naman ng mga manggagawa, talikuran ang tuntunin! Umaasa kami na ang mensahe ng pagtatanghal na ito ay ating lubos na naunawaan at hindi tayo nararapat paalipin o matakot sa sinumang tao, lalo na sa sarili pa nating bayan. Kundi tayo maging alipin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating sanggalang, sa lahat ng suligi ng kasamaan. Magandang gabi. Muli ito po si Brother Danny Navales, ang minsan pang nagpapasalamat at lakit na muli ang paanyayang tinitipan po namin kayo sa isa pang edisyon. Dito lamang po sa Weirdong Doctrine.